Ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa taong pinangakuan mo ng buhay. Sa mismong hapag, kung saan ko sana ibabalita ang aking pagbubuntis, ipinarada ng asawa ko ang kanyang buntis na kabit. Baog ka, wala kang silbi, ang sumpa ng aking biyenan habang ninanakaw ang aking yaman. Pinalayas at tinapakan, ngunit hindi nila alam, may buhay sa sinapupunan ko. Babangon ako. Handa na ba silang tikman ang aking paghihiganti? Wala kang kwenta, Diana. Isa kang tuyong lupa na hindi kailanman magbubunga at hindi ko hahayaang mamatay ang lahi ng mga Salcedo dahil lamang sa kapalpakan mo. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Diana. Pilit niyang inaaninag ang mukha ng kanyang biyenan na si Doña Carmen sa gitna ng malamlam na liwanag ng mga kandila na siya mismo ang nag-ayos. Nakatayo si Diana sa harap ng hapagkainan na pinaghirapan niyang ihanda. Naroon ang paboritong pagkain ng kanyang asawa, ang mamahaling alak para sa kanilang anibersaryo, at sa loob ng bulsa ng kanyang eleganteng bestida ay ang isang maliit na bagay na magbabago sana ng kanilang buhay. Isang pregnancy test na may 2 malinaw na pulang guhit. Ngunit bago pa man niya maibigay ang masayang balita ng kanyang pagbubuntis, ang malupit na sumpa ng kanyang biyenan ang sumalubong sa kanya. Ang mariing paglapat ng isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa ay nagpahiwatig ng pinal na hatol. Ito ay isang pekeng medical record na nagsasabing siya ay baog at walang kakayahang magdalang tao. Tiningnan ni Diana ang kanyang asawa na si Ed. Naghahanap ng kakampi, naghihintay na ipagtanggol siya nito. Subalit nakatayo lamang si Ed sa likuran ng kanyang ina. Ang mga mata ay malamig at walang anumang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito sa harap ng altar. Pirmahan mo ang papeles na yan na naglilipat ng lahat ng ari-arian mo sa pangalan ni Ed. Patuloy ni Doña Carmen. Ang boses ay kalmado, ngunit nag-uumapaw sa kamandag. Huwag mong kalimutan ang utang na loob ng pamilya mo sa amin. Niligtas namin ang kumpanya ng tatay mo mula sa pagkalugi. Kapag hindi ka pumirma ngayon din, ipupull out ko ang lahat ng shares namin. Sisiguraduhin kong sa ospital na mamamatay ang tatay mo dahil sa atake sa puso kapag nalaman niyang ubos na ang pinaghirapan niya. Nanlamig ang buong katawan ni Diana. Ang hangin sa loob ng marangyang silid ay tila ninakaw na nagpabigat sa kanyang paghinga. Ang banta sa buhay ng kanyang may sakit na ama ay isang malupit na kadena na pumulupot sa kanyang leeg. Wala siyang kawala. Bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang malaking pintuan at pumasok ang isang figura na tuluyang nagpaguho sa mundo niya. Si Lucy, ang kababata at matagal ng lihim na karelasyon ng kanyang asawa, ay naglakad papasok na tila siya ang reyna ng tahanan. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang malaking tiyan ni Lucy na buong pagmamalaki nitong hinihimas. Ang bawat paggalaw ng kamay ng babae sa sariling sinapupunan ay isang patalim na unti-unting humihiwa sa kaluluwa ni Diana. Lumapit si Ed kay Lucy at maingat na inalalaya ng babae. Tumingin si Ed kay Diana. Ginagamit ang pinakamalumanay at pinakamapanglinlang niyang tono. Intindihin mo ako, Diana. Kailangan ko ng tagapagmana. You know I still care about you. Pero ito ang tama para sa pamilya natin. Tanggapin mo na lang ang sitwasyon dahil wala ka namang maibibigay na anak sa akin. Nang makita niya si Lucy na ipinagmamalaki ang kalagayan nito, ang lalamunan ni Diana ay tila sinakal ng isang makapal na lubid. Ang lahat ng masasayang alaala nila ni Ed ay naging mga bubog na gumuguhit sa kanyang pagkatao. Naisip niya ang mga gabing lumuluha siya sa simbahan, nagmamakaawa sa Diyos na biyayaan sila ng anak, habang ang asawa niya pala ay bumubuo ng pamilya sa ibang babae. Ngunit nang makita niya ang kalupitan sa mga mata ni Ed at ang kasakiman ni Doña Carmen, nagising siya sa isang malagim na katotohanan. Kung ipapaalam niya ngayon na siya ay nagdadalang tao, hindi ito magiging dahilan upang piliin siya ni Ed.
Ang bata sa kanyang sinapupunan ay magiging isang kasangkapan lamang para sa ambisyon ng mga Salcedo. Tiyak na aagawin nila ang kanyang anak mula sa kanyang mga bisig at siya ay itataboy na parang isang basahan. Dahan-dahang kinuha ni Diana ang mamahaling gintong pluma. Ang malamig na metal nito ay tila nagpapabigat sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Sa bawat letra ng kanyang pangalan na iginuhit niya sa dokumento, unti-unting namamatay ang babaeng naniwala sa wagas na pag-ibig. Ngunit habang nilalagdaan ang pagkawasak ng kanyang sariling kinabukasan at ipinapamigay ang kanyang yaman, ang kanyang kaliwang kamay ay tahimik na naghahanap ng kalinga sa kanyang patag na tiyan. Wala siyang imik, hindi siya nagmakaawa. Ang pagdampi ng kanyang palad sa kanyang sinapupunan ay isang banal na kasunduan sa pagitan ng isang ina at ng hindi pa isinisilang na anak. Ito ay isang tahimik na panunumpa na mula sa gabing ito, poprotektahan niya ang munting buhay na ito kahit ang kapalit ay ang pagtapak sa kanyang sariling dignidad. Matapos makuha ang pirma, walang pag-aatubiling inutusan ni Doña Carmen ang mga tauhan na ilabas si Diana sa master bedroom. Ipinagtulakan siya palabas, hindi patungo sa pintuan ng mansyon upang makaalis, kundi sa isang maliit at madilim na bodega sa likurang bahagi ng bahay kung saan itinatambak ang mga lumang kasangkapan. Ang pagsara at pagkakakandado ng pinto mula sa labas ay nag-iwan kay Diana sa isang nakakabinging kadiliman. Naupo ng lupaypay si Diana sa malamig at magaspang na sahig ng bodega. Ang lamig ay tila mga yelong tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Nakaupo siya sa dilim, yakap ang sariling mga tuhod, at maingat na hinaplos ang kanyang tiyan habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos at naglandas sa kanyang mga pisngi. Wala siyang boses na inilabas, tanging ang matinding bigat lamang sa kanyang dibdib ang nagpapatunay ng kanyang pagkawasak. Sa gitna ng dilim na nakabalot sa kanya, isang katanungan ang paulit-ulit na sumusugat sa kanyang nagdudugong puso. Paano niya bubuhayin at ipagtatanggol ang kanyang anak sa loob ng iisang bubong na pinamumugaran ng mga taong umagaw sa lahat ng meron siya? Ang tanging naging kasagutan niya ay ang nakapanlulumong lamig mula sa sahig ng bodega. Ang malamig na sahig ng bodega ay naging saksi sa pinakamahabang gabi sa buhay ni Diana. Nang mag-umaga, ang manhid niyang katawan ay pinukaw ng pag-ilaw at panginginig ng kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang gusgusang damit. Isang mensahe ang nagpaguho muli sa kanyang mahinang diwa. Isinugod ang kanyang ama sa ospital dahil sa labis na pagtaas ng presyo ng dugo matapos makatanggap ng pananakot mula sa kumpanya ng mga Salcedo. Naiyukom niya ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Nais niyang tumakbo, sumbatan ng asawa, at kumprontahin si Doña Carmen, ngunit alam niyang iyon mismo ang hinihintay nila upang tuluyan siyang palayasin at ilayo sa mga dokumentong pampinansyal ng pamilya. Sa halip na magwala, nilunok ni Diana ang lahat ng kanyang pagkatao. Kung gusto nilang makakita ng isang talunan at nabaliw na babae, iyon ang ibibigay niya. Magiging isa siyang anino sa sarili niyang tahanan, isang sunod-sunurang estatwa, upang manatili siya sa loob ng mansyon at makahanap ng paraan upang mabawi ang lahat ng ninakaw sa kanila. Nang buksan ng mga tauhan ng bodega upang papasukin siya sa kusina, isinuot ni Diana ang maskara ng pagkabasag. Nakayuko siyang naglakad, gulo-gulo ang buhok at walang kislap ang mga mata. Naabutan niya si Lucy sa hapagkainan, nakasuot ng marangyang damit na dating pag-aari niya. Masayang humihigop ng kape. Nang makita siya nito, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa labi ng kabit. Sinadya ni Lucy na itulak ang kanyang tasa na nagpaagos sa mainit at madilim na likido sa makintab na sahig hanggang sa tumalsik ito sa laylayan ng damit ni Diana.
Linisin mo yan at siguraduhin mong pati ang sapatos ko ay pupunasan mo. Ang dumi-dumi mo kasing tingnan. Mataray na utos ni Lucy. Bawat kalamnan ni Diana ay nanigas sa galit. Ang kanyang lalamunan ay tila pinupuno ng mainit na tingga. Ngunit dahan-dahan siyang lumuhod. Kumuha siya ng basahan at tahimik na pinunasan ang dumi, kasama na ang dulo ng mamahaling sapatos ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Hindi siya umimik, kahit na ang kanyang sikmura ay umiikot sa matinding pagkadiri at mga unang senyales ng pagbubuntis. Mula sa isang sulok ng kusina, isang pares ng matatandang mata ang tahimik na nagmamasid. Si Manang Rosa, ang matagal ng mayordoma ng mga Salcedo, ay hindi mapigilan ang paglandas ng luha sa kanyang mga kulubot na pisngi. Nang makaalis si Lucy upang magpahinga sa itaas, maingat na nilapitan ng matanda si Diana na nakalugmok pa rin sa sahig. May dalang isang mainit na baso ng gatas at isang lumang ngunit malinis na kumot si Manang Rosa. Maingat nitong ibinalot ang kumot sa nanginginig na balikat ng ginang. Diyos ang bahala sa kanila, anak. Magpakatatag ka. Garalgal at puno ng habag na bulong ng matanda. Sa unang pagkakataon matapos ang malagim na gabi, naramdaman ni Diana ang tunay na kalinga. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Manang Rosa at inilapit ito sa kanyang patag na tiyan. Manang, tulungan mo ako. May buhay sa sinapupunan ko at hindi nila pwedeng malaman. Humihikbing pag-amin ni Diana. Ang boses ay kasing hina ng ihip ng hangin, ngunit puno ng pagsamo. Nanlaki ang mga mata ng matanda, bago tuluyang yumakap ng mahigpit kay Diana bilang isang tahimik na pangako ng katapatan at proteksyon. Pagsapit ng hating gabi, nagpanggap si Diana na naglilinis sa pasilyo malapit sa tanggapan ni Ed. Sa likod ng kanyang kunwaring kawalan ng katinuan, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Nakita niyang naglalakad ang kanyang asawa, palingalinga habang mahigpit na hawak ang isang itim na folder. Isang katanungan ang umusbong sa isip ni Diana, gumugulo sa kanyang pag-iisip. Ano ang nilalaman ng folder na yon na palaging bitbit ni Ed tuwing oras ng gabi? Bahagya siyang sumilip sa siwang ng hindi nakasarang pinto. Nakita niya ang pagliwanag ng isang bagong biling vault na yari sa matibay na bakal, nakadikit sa dingding ng opisina. Maingat na inilagay ni Ed ang itim na folder sa loob nito bago inikot ang mga numero ng kandado. Sa paglapat ng makapal na pintuan ng vault, nadama ni Diana ang pagguho ng kanyang pag-asa. Alam niyang naroon ang lahat ng ebidensya ng katiwalian, ang mga pekeng dokumento at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit sa pagharap niya sa malamig at di matibag na bakal na yon, paano niya ito mabubuksan nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim na katinuan at inilalagay sa panganib ang buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan? Ang amoy ng mamahaling insenso ay pumuno sa malawak na sala ng mansyon, pilit na tinatakpan ng baho ng kasamaan na nagmumula sa kaluluwa ni Doña Carmen. Sa gitna ng mga matataas na ginang ng lipunan, buong pagmamalaking pinamunuan ng biyena ni Diana ang pagdarasal ng rosaryo. Pagkatapos ng panalangin, sinadya nitong ipatawag si Diana mula sa bodega. Pilit siyang isinuot sa isang gusgusang duster. Ang buhok ay sinadyang guluhin upang magmukhang nawawala sa sarili. Tingnan ninyo ang kaawa-awa kong manugang. Malambing ngunit nakakalasong wika ni Doña Carmen sa mga bisita habang itinuturo ang nakayukong si Diana. Kahit nawalan na siya ng katinuan dahil sa pagkabaog at labis na kalungkutan, kinukupkup pa rin namin siya. We will never abandon her, ganyan kalaki ang puso ng pamilya Salcedo. Tinanggap ni Diana ang mapangutyang tingin ng mga donya ng nakayuko. Walang luha na pumatak sa kanyang mga mata, sapagkat abala ang kanyang isipan sa pag-oobserba. Sa bawat paggalaw ni Doña Carmen, nahagip ng paningin ni Diana ang isang maliit na tansong susi na nakakabit sa mamahaling bag ng matanda. Ito ay ang susing maaaring magbukas sa bagong vault sa opisina ni Ed.
Tahimik niyang inukit sa kanyang isipan ang hugis at sukat nito, naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang makauwi ang mga panauhin at magtungo ang pamilya sa hapagkainan, pinilit muli si Diana na tumayo sa gilid bilang isang utusan. Nasaksihan ng kanyang mga mata ang walang awang paglalambingan ni na Ed at Lucy. Walang pakundangan kung subuan ni Ed ng sariwang prutas ang babae, habang ang mga kamay nito ay nakapatong sa malaking tiyan ng kabit. Tila mga karayom na isinusuksok sa dibdib ni Diana ang bawat matamis na ngiti ng kanyang asawa sa ibang babae. Upang lalong ipamukha ang kanyang tagumpay, inutos ni Lucy sa isang kasambahay na kunin ang paboritong unan ni Diana mula sa lumang kwarto nito. Isang unan na may burda ng mga bulaklak na ginawa pa ng yumaong ina ni Diana. Akin na ito, Ed. Mas komportable ang likod ko rito. The baby needs support. Mataray na pahayag ni Lucy habang ipinapatong ang unan sa kanyang upuan. Kinuyom ni Diana ang kanyang mga kamao sa likod ng kanyang laylayan. Pinipigilan ang sariling sugurin ng babaeng unti-unting umaangkin sa lahat ng alaala ng kanyang buhay. Bago siya tuluyang ibalik sa kanyang madilim na kulungan, napansin ni Diana ang biglaang pagbabago ng timpla ng hangin. Sa isang madilim na pasilyo patungo sa opisina, nagkasalubong sina Ed at Doña Carmen. Ang mga mukha nila ay seryoso at may bakas ng tensyon. Bagaman mahina ang kanilang pagpapalitan ng salita, nakita ni Diana ang mariing pagturo ni Carmen sa dibdib ni Ed na tila may isang malaking pagkakamaling ginawa ang lalaki sa kumpanya na labis na ikinagalit ng matanda. Tila may namumuong lamat sa pagitan ng mag-ina na maaring magamit ni Diana sa hinaharap. Pagsara ng pinto ng bodega, tuluyan nang nanghina ang mga tuhod ni Diana. Kasabay ng malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng bintana ay ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang mga unang senyales ng pagduduwal ay umatake ng walang babala. Ang lalamunan niya ay nag-init at ang asim ay umakyat sa kanyang bibig. Batid niyang may mga gwardiya sa labas na nagmamasid at kapag nalaman nilang nagsusuka siya, mabilis na matutuklasan ang kanyang pagbubuntis. Sa labis na desperasyon, kinuha niya ang nag-iisang manipis at maruming unan sa sahig. Idiniin niya ito nang mariin sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog ng kanyang paghihirap. Sa gitna ng dilim, nanghihina at nanginginig ang kanyang buong katawan. Pilit na nilunok ni Diana ang anumang isinusuka niya pabalik sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ay tila nakakapaso, nakakadiri, at nakamamatay sa kanyang dangal. Ngunit ginawa niya ito alang-alang sa batang walang kalaban-laban na nakakapit sa kanyang sinapupunan. Kasabay ng mapait na lason na kanyang nilunok ay ang pag-agos ng maiinit na luha mula sa kanyang mga mata. Bumaon ang kanyang mukha sa magaspang na unan, isang tahimik na pag-iyak na naglalaman ng lahat ng kanyang hinagpis at matibay na pagmamahal bilang isang ina. Nang sumapit ang malalim na gabi at ang buong mansyon ay nabalot ng katahimikan, isang serye ng magkakasunod na paglapat ng kamao sa pangunahing pintuan ng bahay ang nagpukaw sa diwa ng lahat. Mula sa siwang ng pinto ng kanyang bodega na hindi gaanong nakakandado ng maayos ng gabing iyon, nakita ni Diana ang pagdating ng isang estranghero. Isang matangkad na lalaking may seryoso at matalim na tindig ang pinapasok ng mga gwardiya. Nagpakilala ang lalaki kay Ed bilang Gabriel, ang bagong abogadong itinalaga upang ayusin ang magulong papeles ng kumpanya. Nang lumingon ang lalaki patungo sa gawin ng madilim na pasilyo, nagtama ang kanilang mga paningin mula sa maliit na siwang ng pintuan ng bodega. Sa kabila ng kadiliman, nakita ni Diana ang isang pamilyar na pagniningning sa mga mata ng estranghero. Isang kislap ng pangunawa, isang nakatagong pangako ng kakampi na hindi niya inaasahang matatagpuan sa pugad ng kanyang mga kaaway. Ang mapang-aping sikat ng araw ay hindi kailanman nakarating sa madilim na sulok ng mundo ni Diana. Subalit ng umagang iyon, isang hindi inaasahang sinag ng pag-asa ang dahan-dahang pumasok sa kanyang tila naputol na hininga.
Inutusan siyang magligpit ng mga naiwang baso sa kusina habang abala ang lahat sa pag-aasikaso kay Lucy. Nang ibaba niya ang kanyang tingin sa lababo, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Si Gabriel, ang bagong abogado ng mga Salcedo, ay nakatayo roon na tila nagtitimpla ng kanyang sariling kape. Walang sino mang naglakas loob na kausapin ng baliw na manugang. Ngunit nang magkatapat ang kanilang mga landas, sinadya ni Gabriel na ibagsak ang kanyang panyo sa sahig. Nang yumuko si Diana upang kunin ito, mabilis at palihim na isiningit ng lalaki ang isang maliit at malamig na bagay sa palad ng ginang. Isang mabilis na pagdampi ng kanilang mga daliri ang naganap, sapat upang maghatid ng isang kakaibang init sa nanlamig na katawan ni Diana. Sa isang iglap, tinalikuran na siya ng abogado at naglakad palayo na tila walang nangyari. Habang nanginginig ang buong katawan, mabilis na nagtago si Diana sa loob ng banyo at isinara ang kandado. Binuksan niya ang kanyang palad at nakita ang isang maliit na cellphone. Nang pindutin niya ang gilid nito, nagliwanag ang screen at bumungad ang isang mensaheng nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga salita sa screen ay malinaw at puno ng paninindigan. Hindi ko nakakalimutan ang tulong ng ama mo sa ina ko noong kami ay nasa bingit ng kamatayan. Nandito ako para ilabas ka, Diana. Namuo ang mabibigat na luha sa kanyang mga mata at sunod-sunod na naglandas sa kanyang namumutlang pisngi. Sa loob ng mahabang panahon ng pagmamalupit at pag-iisa, sa wakas ay may isang taong nakakita sa kanyang pagdurusa. Hindi siya nag-iisa. Meron siyang kakampi at ang kabutihang itinanim ng kanyang ama sa nakaraan ang siya ngayong aani ng kanyang kaligtasan. Ang sandali ng kanyang tahimik na pag-iyak ay bigla ang nagambala nang yanigin ng malalakas at mariing paghampas ang kahoy na pintuan ng banyo. Ang matinis at mapangalipustang boses ni Doña Carmen ay tila patalim na bumaon sa pandinig ni Diana. Naguutos ang matanda na buksan niya ang pinto, naghihinala kung bakit napakatagal ng kanyang pamamalagi sa loob. Nangibabaw ang matinding kaba sa dibdib ni Diana. Alam niyang kapag nahuli siya na may hawak na komunikasyon sa labas, unti-unting nilamon ng matinding takot si Lina habang tila namimilipit ang kanyang sikmura sa sobrang kaba at sakit. Sa natitira niyang lakas, dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo at agad isinara ang pinto na para bang doon lamang siya ligtas mula sa mga taong nais siyang saktan. Halos mapasubsob siya sa malamig na. Binuksan niya ang pinto habang nagkukunwaring may kinakausap na hindi nakikitang tao. Hinahanap ang kanyang nawawalang unan. Napaatras si Doña Carmen, ang mukha ay nalukot sa matinding pandidiri. Nababaliw na talaga ang babaeng yan. Nakakasuka. Ibalik niyo nga siya sa bodega at ilak ninyo ng maayos. Utos ng matanda sa mga tauhan bago tuluyang tumalikod. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, nang ang buong mansyon ay nakabaon na, sa mahimbing na pagkakatulog, tahimik na kinuha ni Diana ang cellphone. Ang malamlam na liwanag nito ay sapat na upang aninagin ang kanyang mukha sa dilim ng bodega. Naramdaman niya ang mahinang panginginig ng aparato, hudyat ng isang papasok na tawag. Nang ilapat niya ito sa kanyang tainga, ang malalim at mahinahong boses ni Gabriel ang sumalubong sa kanya. Diana, naririnig mo ba ako? Ligtas ka ba riyan? Ang mga simpleng salitang yon ay nagdala ng isang higanting alon ng kaginhawaan. Napapikit si Diana at isang malalim at mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming buwan ng pang-aapi, nakahinga siya ng tunay at maluwag. Tinawag siya sa kanyang pangalan at hindi bilang isang baliw o isang babaeng walang silbi. Ang tinig ni Gabriel ay naging isang matibay na sandalan na pansamantalang naghilom sa kanyang mga nagdurugong sugat. Sa kanilang palihim na pag-uusap sa gitna ng dilim, binuo nila ang isang mapanganib na plano. Ipinaliwanag ni Gabriel na hindi sila maaaring basta-basta na lamang tumakas. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, Diana,
Kailangan nating makuha ang mga pekeng medical records at ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw nila sa kumpanya ng ama mo. Nasa loob iyon ng bagong vault sa opisina ni Ed. Mariing paliwanag ng abogado. Kailangan nating maging maingat. May mga maimpluwensyang tao sa labas na matagal nang naghihintay ng pagkakataong pabagsakin ang imperyo ni Ed. Nakipagkasundo ako sa kanila at susuportahan nila tayo oras na mailabas natin ang mga dokumento. Ang revelasyong ito ay nag-iwan ng tanong sa isip ni Diana. Sino ang mga taong ito na lihim na nakikipag-alyansa kay Gabriel at gaano kalalim ang galit nila sa mga Salcedo? Subalit bago pa man siya makapagtanong upang linawin ang mga bagay na yon, isang panibagong panganib ang sumubok sa kanyang katatagan. Habang mahigpit niyang hawak ang telepono, ang hawakan ng pinto ng bodega ay dahan-dahang bumaling pababa. Ang mabigat na bakal na pintuan ay unti-unting bumukas. Humihiwa ng isang matalim na linya ng liwanag mula sa pasilyo patungo sa malamig na sahig kung saan siya nakaupo. Isang mahaba at madilim na anino ng isang tao ang tahimik na gumapang at tumama sa mismong paanan ni Diana. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo at napigil ng tuluyan ang kanyang paghinga sa gitna ng madilim na silid. Ang matinding takot na bumalot sa buong pagkatao ni Diana ay unti-unting napawi ng aninagin ng liwanag ang mukha ng taong pumasok sa bodega. Sa halip na isang mabagsik na gwardiya, ang nakita niya ay ang maamong mukha ni Manang Rosa na may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. Mabilis na itinago ni Diana ang cellphone sa ilalim ng kanyang gusgusang damit. Hindi nagtanong ang matanda. Bagkus ay binigyan lamang siya ng isang malungkot na ngiti at tinapik ang kanyang balikat. Ang simpleng presensya ng mayordoma ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa rumaragasang kaba sa dibdib ni Diana. Subalit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Pagsapit ng katapusan ng linggo, ang buong mansyon ay binihisan ng magagarbong palamuti para sa isang napakalaking pagdiriwang. Nagpumilit si Lucy na magkaroon ng isang marangyang baby shower na dadaluhan ng mga kilalang tao sa lipunan. At bilang pinakamalupit na parusa, inutusan si Diana na magsuot ng uniforme ng kasambahay upang magsilbi sa babaeng umagaw sa kanyang asawa. Habang nag-iikot siya bitbit ang isang mabigat na bandehado ng mga inumin, ang mapanghusgang mga mata ng mga bisita ay tila mga palaso na walang awang tumutusok sa kanyang pagkatao. Naririnig niya ang mga mapang-alipustang bulungan tungkol sa kanyang pagkabaliw at pagkabaog, mga salitang sinadyang lakasan upang masigurong aabot sa kanyang pandinig. Tinawag siya ni Lucy mula sa gitna ng bulwagan. Sa harap ng mga kaibigan nitong nakangisi, inutusan siyang punasan ang kaunting dumi sa gilid ng sapatos ng kabit. Nilunok ni Diana ang lahat ng natitirang hibla ng kanyang pride. Dahan-dahan siyang lumuhod sa makintab na sahig na gawa sa marmol at sinimulang kuskusin ng dumi gamit ang isang malinis na basahan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang sariling refleksyon sa makintab na ibabaw ng sahig. Nakita niya ang isang babaeng payat, pagod, at alipin sa sarili nitong pamamahay. Subalit sa likod ng malulungkot na matang iyon ay mayroong isang nag-aapoy na determinasyon. Ang bawat paglunok niya ng kahihiyan ay nagpapatalas sa kanyang isipan at nagpapatibay sa kanyang layunin na ipaglaban ang inosenteng buhay na kanyang dinadala. Habang abala ang lahat sa pag-aliw kay Lucy, nakita ni Diana ang isang kakaibang kinikilos ng kanyang biyenan. Nakaupo si Doña Carmen sa isang sulok, mahigpit ang hawak sa isang baso ng tubig sa halip na ang paborito nitong mamahaling alak. Paminsan-minsan ay seryosong sinusulyapan ng matanda ang mamahaling relo nito. Tila may hinihintay na isang mahalagang tawag o kaganapan na nagpapabigat sa aura nito. Isang katanungan ang umusbong sa isip ni Diana, ngunit mabilis din itong nawaglit nang makita niya ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Naghuhubad ng coat si Ed at inilapag ang mga nilalaman ng kanyang bulsa sa ibabaw ng grand piano
bago lumapit sa kumpol ng mga bisitang nagbubukas ng mga regalo. Kabilang sa mga inilapag nito ay ang isang kumpol ng mga susi at doon nakakabit ang maliit na tansong susi para sa bagong vault. Agad na kinapa ni Diana ang maliit at matigas na sabon na matagal na niyang ibinulsa mula sa banyo ng mga kasambahay. Maingat niyang inilapag ang bandehado at nagtago sa anino ng malalaking kurtina palapit sa piano. Nanginginig ang mga daliri ni Diana nang abutin niya ang susi. Ang kanyang hininga ay maiikli at ang kanyang dibdib ay mabilis na umaalon sa matinding kaba. Paglingon niya upang siguraduhing nakatutok ang lahat sa pagbubukas ng pinakamalaking regalo ni Lucy, mariin niyang idiniin ang tansong susi sa ibabaw ng sabon. Kinailangan niyang ibuhos ang lahat ng lakas ng kanyang hinlalaki upang bumaon ang metal at makuha ang perpektong hulma ng mga ngipin nito. Subalit bago pa man niya tuluyang maibalik ang susi sa ibabaw ng piano, isang pamilyar na bulto ang humiwalay mula sa karamihan. Lumingon si Ed mula sa nagkakatuwaang mga bisita at nag-umpisang maglakad ng diretso patungo sa gawin ng piano kung saan nakatayo si Diana. Ang bawat pagbagsak ng sapatos na gawa sa balat sa sahig ay nag-iiwan ng mabigat na banta na tila binibilang ang mga natitirang segundo bago tuluyang mahuli si Diana na hawak ang susi ng mga lihim ng pamilya Salcedo. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig habang ang anyo ng asawa ay mabilis na lumalapit sa kanyang pwesto. Bawat paghakbang ni Ed palapit sa grand piano ay tila nagpapabigat sa hanging nalalanghap ni Dana. Sa isang iglap, mabilis at maingat niyang ibinulsa ang sabon na may marka ng susi. Ibinalik ang kumpol ng mga susi sa orihinal nitong pwesto at agad na ipinunas ang kanyang basahan sa makintab na kahoy ng instrumento. Nang makalapit ang kanyang asawa, hindi man lang ito tumingin sa kanyang mga mata. Kinuha lamang ni Ed ang isang mamahaling tabako mula sa ibabaw ng piano. Binigyan siya ng isang nagdidiring sulyap at tuluyan ng naglakad pabalik sa mga nagkakatuwaang bisita. Ang pawis na namuo sa noo ni Diana ay malamig. Ngunit ang kaluwagang dumaloy sa kanyang dibdib ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Pagsapit ng gabi sa kusina, habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga natirang pagkain, pasikreto niyang inabot kay Manang Rosa ang sabon. Isang makahulugang tingin lamang ang namagitan sa kanila. Isang tahimik na kasunduan ng dalawang babaeng nagkakaisa laban sa kalupitan ng mga Salcedo. Kinabukasan, pagkauwi ni Manang Rosa mula sa pamamalengke, sinadya nitong iwan ang isang basket ng mga gulay malapit sa paanan ni Diana na abala sa paglilinis ng sahig. Habang inaayos ang mga repolyo, nakapa ng mga nanginginig na daliri ni Diana ang isang maliit na bagay na nakabalot sa kapirasong papel. Nang buksan niya ito, sa loob ng madilim na banyo, bumungad sa kanya ang isang bagong gawang duplicate key na kumikislap sa malamlam na liwanag. Sa kapirasong papel ay may nakasulat na mensahe gamit ang pamilyar na kumpas ng kamay ni Gabriel. Lagi akong nasa labas. Mag-iingat ka. Nandito lang ako para sa inyo. Ang mga salitang yon ay naghatid ng kakaibang init na unti-unting tumunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Diana. Ang pag-alam na may isang taong nagbabantay at nagmamalasakit sa kaligtasan nilang mag-ina ay isang uri ng paghilom na matagal na niyang inaasam. Idinikit niya ang malamig na susi sa kanyang dibdib at huminga ng malalim, inihahanda ang sarili para sa gabi ng pagtutuos. Nang bumalot ang malalim na katahimikan sa buong mansyon at ang lahat ay nasa kalagitnaan na ng mahimbing na pagkakatulog, dahan-dahang lumabas si Diana mula sa bodega. Ang bawat paglapat ng kanyang mga paa sa makintab na sahig ay ginawa niya ng may matinding pag-iingat upang hindi makalikha ng anumang ingay. Narating niya ang opisina ni Ed at pumasok sa loob. Ginamit niya ang mahinang liwanag mula sa screen ng kanyang burner phone upang hanapin ang bakal na vault sa likod ng malaking painting. Nang ipasok niya ang tansong susi
at dahan-dahang inikot ang mekanismo, ang pintuan ng vault ay maayos na bumukas. Bumungad sa kanya ang mga nakatagong demonyo ng pamilya Salcedo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isa-isang kinukuhanan ng litrato ang mga peking medical records na nagdeklara sa kanyang baog. Gayon din ang mga bank statements na nagpapatunay ng patuloy na paglilipat ng pondo mula sa kumpanya ng kanyang ama patungo sa mga tagong account ni Doña Carmen sa labas ng bansa. Habang binabasa ang mga dokumento, nahagip ng kanyang paningin ang isang listahan ng mga kumpanyang planong pabagsakin ni Ed. Sa pinakaunang linya, nakasulat ang pangalan ng kanyang ama na may kaakibat na peking pirma upang tuluyang lituhin ang mga investigador. Ang matinding poot na umusbong sa dibdib ni Diana ay hindi na niya mapigilan. Kinuwayom niya ang kanyang kamao ng napakahigpit hanggang sa tuluyang bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Isang patak ng mainit na dugo ang tumulo mula sa kanyang balat. Isang pisikal na patunay ng lalim ng kanyang sugat at pagtataksil ng lalaking minsang minahal niya. Ngunit bago niya isara ang mga folder, isang manipis na pulang envelope ang pumukaw sa kanyang pansin. Nakasulat sa labas nito ang pangalan ni Gabriel Torres. Bakit may tagong investigasyon ang asawa niya tungkol kay Gabriel? Mayroon bang madilim na lihim ang abogadong nag-iisang kakampi niya o nasa panganib na ang buhay nito nang hindi nila nalalaman? Ang pag-iisip ni Diana ay biglaang naputol nang mapansin niya ang unti-unting paggapang ng isang anino mula sa siwang ng pinto ng opisina. May isang taong naglalakad sa pasilyo. Nakita niya ang laylayan ng mamahaling bestida sa pagtulog na madalas suotin ni Doña Carmen. Sa labis na pagkabigla, mabilis na isinara ni Diana ang vault at gumapang sa ilalim ng malaking oak desk ng kanyang asawa. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa masikip na espasyo. Pilit na pinipigilan ang sariling paghinga. Ang mga pinalamutiang tsinelas ng kanyang biyenan ay huminto mismo sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina. Mahigpit na niyakap ni Diana ang kanyang tiyan, tahimik na nagmamakaawa sa kalangitan na huwag ipahamak ang kanyang anak. Tila huminto ang pag-ikot ng oras habang nakatayo ang matanda doon, nagmamasid sa dilim. Makalipas ang ilang saglit na tila isang buong dekada ng pagdurusa, dahan-dahang nagpatuloy sa paglalakad si Doña Carmen patungo sa kusina. Nakahinga ng maluwag si Diana at dahan-dahang gumapang palabas mula sa ilalim ng mesa upang lisanin ang silid. Subalit sa kanyang pagmamadaling umatras patungo sa pintuan, hindi niya napansin na ang laylayan ng kanyang maluwag na duster ay sumabit sa gilid ng isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang mamahaling rebultong porselana. Ang estatwa ay tuluyang nahulog at ang pagkadurog nito sa matigas na sahig ay lumikha ng isang matalim at nakakabinging pagkabasag na bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Nanigas si Diana sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ay nakatitig sa mga nagkalat na piraso ng porselana habang ang kanyang puso ay tila inuukit ng matinding takot. Mula sa itaas na palapag, naramdaman niya ang mabilis na pagbigat ng mga yabag na nagmamadaling bumaba ng hagdan. Ang ilusyon ng kanyang kaligtasan ay tuluyang nagkadurog-durog kasama ng rebulto, nag-iiwan sa kanya sa bingit ng isang mapaminsalang katanungan. Ito na ba ang gabing matutuklasan ng mga halimaw, ang kanyang katinuan, at ang inosenteng sanggol na kanyang itinatago? Ang mga nagkalat na piraso ng mamahaling porselana sa makintab na sahig ay tila mga patalim na naghihintay na sumugat sa huling hibla ng pag-asa ni Diana. Sa gitna ng papalapit at mabibigat na yabag mula sa hagdanan, kinailangan niyang mag-isip ng mabilis upang iligtas ang kanyang sinapupunan mula sa tiyak na kapahamakan. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa malamig na sahig at walang pag-aatubiling dinampot ang mga matutulis na basag na piraso. Hinayaan niyang bahagyang magalusan ang kanyang mga nanginginig na daliri habang sinimulan niyang ibulong ang mga walang katuturang salita. Pilit na isinusuot ang maskara ng isang babaeng tuluyan
ng nilamon ng pagkabaliw. Nang bumungad sina Ed at Doña Carmen sa pintuan ng opisina, ang nadatnan nila ay isang kahabag-habag na asawang nakalugmok, nakikipag-usap sa mga piraso ng bato na tila ba ito ay mga nawawalang anak. Ang mukha ni Ed ay nalukot sa matinding pagkadiri at galit. Wala siyang inaksayang sandali. Lumapit siya ng mabilis at walang awang ibinagsak ang kanyang mabigat na palad sa pisngi ni Diana. Ang puwersa ng pananakit ay nagpatumba sa ginang sa sahig. Nag-iwan ng isang nag-aapoy na hapdi na mabilis na nagpamanhid sa kalahati ng kanyang mukha. "What the hell is wrong with you, Diana? Bakit ka nandito sa opisina ko sa gitna ng gabi? Nanggugulo ka na naman ba?" Bulyaw ng kanyang asawa. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa puot. Si Doña Carmen ay nakatayo lamang sa gilid, nakahalukip-kip at pinapanood ang tagpo ng may malamig na pagkasuklam. Sa kabutihang palad, ang matinding atensyon ng mag-ina sa inakalang pag-atake ng sakit sa pag-iisip ni Diana ay naging sapat upang hindi nila mapansin ang pintuan ng vault na bagaman nakasara ay hindi ganap na nakakandado. Ipinag-utos ni Ed sa mga gwardiya na kaladkarin si Diana pabalik sa bodega. Isinusumpa ang araw na pinakasalan niya ang babaeng ito. Nang muling bumagsak ang mabigat na kandado ng kanyang madilim na kulungan, napasandal si Diana sa magaspang na pader at tuluyang napaupo. Habang nakabalot sa nakakabinging katahimikan ng gabi, dahan-dahang itinaas ni Diana ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisnging sinampal ni Ed. Naroon pa rin ang kirot, subalit sa halip na umiyak sa sakit, isang mapait at matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pananakit na yon ay nagsilbing isang banal na sumpa sa kanyang sarili. Ipinangako niya sa kanyang isipan habang idinidiin ang kabilang palad sa kanyang tiyan na ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang saktan siya at ang kanyang anak ng mga halimaw na Salcedo. Kinuha niya ang nakatagong telepono mula sa ilalim ng kanyang mga damit at, gamit ang iilang guhit ng signal, matagumpay niyang naipadala ang lahat ng larawan ng mga ebidensya sa numero ni Gabriel. Makalipas ang ilang minuto, ang mahinang pag-ilaw ng screen ng telepono ay nagbasag sa kadiliman ng silid. Isang mensahe at kasunod na tawag ang pumasok mula kay Gabriel. Nang ilapit niya ang telepono sa kanyang tainga, ang mahinahon at nag-aalalang tinig ng abogado ay tila isang malambot na kumot na yumakap sa kanyang giniginaw na kaluluwa. "Nakuha ko na ang mga dokumento, Diana. Ligtas ka ba? May nangyari ba sa'yo?" Sunod-sunod na tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kakikitaan ng tunay na pag-aalaga. Nang ipaliwanag ni Diana ang nangyari, huminga ng malalim si Gabriel. "Hindi na ligtas ang pananatili mo riyan. Ngayong hawak na natin ang mga pruweba, kailangan na nating simulan ang plano ng iyong pagtakas. Poprotektahan ko kayo ng bata. Pangako iyan." Ang mga salitang yon ay nagdala ng pambihirang kapanatagan sa puso ni Diana. Sa unang pagkakataon, may isang lalaking handang itaya ang lahat upang ipagtanggol siya. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa itaas na bahagi ng mansyon. Nagrereklamo si Lucy sa hapagkainan dahil hindi niya makita ang isang maliit na resibo ng kanyang mamahaling alahas na inilapag lamang niya sa ibabaw ng mesa ni Ed noong nakaraang araw. Bahagyang nangunot ang noo ni Ed, nagtataka kung paano mawawala ang isang pirasong papel sa loob ng kanyang sariling opisina. Ang maliit na detalyeng ito ay tila isang manipis na sinulid ng pagdududa na nagsimulang gumambala sa kapayapaan ng mga Salcedo. Isang babala na mayroong ibang nagmamasid sa loob ng kanilang kaharian. Habang nagaganap ang usapang iyon, pinilit si Diana na tumayo sa gilid ng mahabang mesa upang magsilbi ng almusal. Ang halimuyak ng piniritong bawang, matapang na kape, at mayaman na sarsa ng ulam ay biglaang naghalo-halo at sumalakay sa kanyang pandama. Ang kanyang sikmura na maselang-masela dahil sa pagbubuntis
ay nag-umpisang magwala. Pilit niyang pinigilan ang pag-akyat ng asim sa kanyang lalamunan, mahigpit na nakakapit sa gilid ng bandehado, ngunit ang kalikasan ng isang ina ay hindi kayang supilin ng anumang pagpapanggap. Bago pa man niya matakpan ang kanyang bibig, ang kanyang katawan ay bumigay at hindi niya napigilang ilabas ang lahat ng nilalaman ng kanyang sikmura sa mismong harapan ng nag-aalmusal na pamilya. Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid-kainan. Habang nakayuko at humahangos si Diana sa labis na panghihina, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at sinalubong ang mga mata ni Doña Carmen. Isang malamig at nakakapasong titig mula sa matanda ang nagpabigat sa hangin. Isang matalim na pagsusuri na wariin naghuhubad sa kanyang mga lihim at pilit na tinutuklas ang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa dilim. Ang boses ni Doña Carmen ay tila malamig na bakal na dumampi sa balat ni Diana, naghahatid ng kilabot na mas matindi pa sa lamig ng madaling araw. "I'll call Dr. Salazar. Kailangan kang masuri ng aming family doctor upang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa iyo, Diana. Hindi maaring kung ano-anong dumi ang inilalabas mo sa aking hapagkainan," ang deklara ng matanda habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa bawat galaw ng manugang. Alam ni Diana ang ibig sabihin nito. Kapag ang doktor ng mga Salcedo ang nagsuri sa kanya, ang lihim na buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay tiyak na mabubunyag at iyon na ang magiging katapusan ng kanyang pagkakataong makatakas kasama ang kanyang anak. Sa gitna ng lumalalang kaba, isang mabilis at mapanganib na plano ang nabuo sa isip ni Diana. Nang iuwi siya sa bodega, dinalhan siya ni Manang Mang Rosa ng tubig. "Manang, ang mga lumang gamot mo na lumampas na sa petsa. Nasaan ang mga iyon?" Bulong ni Diana habang nanginginig ang kanyang tinig. Bagaman nag-aalinlangan, ibinigay ng matanda ang isang maliit na bote ng gamot na matagal nang hindi nagagamit. Nang walang pag-aalinlangan, nilunok ni Diana ang labis na dosis nito. Ang pait na gumuhit sa kanyang dila ay tila lason na mabilis na gumapang sa kanyang sistema. Hindi nagtagal, ang kanyang sikmura ay namitig at ang matinding hapdi ay nagdulot ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang katawan ay bumigay, hindi dahil sa pagbubuntis, kundi dahil sa sinadyang food poisoning na maglalagay sa kanya sa panganib upang mailigtas ang mas malaking lihim. Dahil sa lala ng kanyang kalagayan at sa takot ni Doña Carmen na mamatay ang manugang sa loob ng kanyang mansyon bago pa matapos ang lahat ng papeles, napilitan silang isugod si Diana sa pinakamalapit na pampublikong ospital sa halip na hintayin ang kanilang family doctor. Sa loob ng emergency room na umaalingasaw ang amoy ng disinfectant at puno ng ingay ng mga nagmamadaling yabag, isang pamilyar na bulto ang lumitaw sa gitna ng mga puting kurtina. Si Gabriel, na may kasamang isang doktor na matagal na niyang kaibigan, ay mabilis na kumilos. Habang ang mga tauhan ni Ed ay abala sa pagbabantay sa labas, ang kaibigan ni Gabriel ang siyang nagsuri kay Diana. "Everything is under control, Diana. Inayos na ng kaibigan ko ang records mo. Ang sasabihin namin ay malalang ulcer at food poisoning ang sanhi ng pagbagsak mo." Mahinahong bulong ni Gabriel habang inilalapit ang kanyang mukha sa ginang. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng puting kumot ng ospital na bahagyang magaspang, naramdaman ni Diana ang pagdampi ng mainit at malaking palad ni Gabriel sa kanyang kamay. Ang simpleng hawak na yon ay nagdala ng isang higanting alon ng kapanatagan na tila naghilom sa lahat ng pasakit na dinanas niya nitong mga nakaraang buwan. Sa gitna ng takot at panghihina, ang init ng kamay ni Gabriel ay naging isang lihim na santuwaryo para sa kanyang sugatang puso. Maingat na iniabot ni Diana ang huling USB na naglalaman ng pinakamabigat na ebidensya ng pandarambong ni Ed. Idiniin ito sa palad ni Gabriel bago tuluyang bumitaw.
Please protect my baby. Ang tanging naisatinig ng kanyang mga mata habang nakatitig sa abogado. Ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag nang pumasok si Lucy sa silid na tila isang bagyong handang manira. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay naglalabas ng tunog ng kapalaluan. Sa malinis na sahig ng ospital, may dala siyang isang lalagyan ng pagkain na puno ng broccoli, isang gulay na alam niyang nagdudulot ng matinding pagduduwal kay Diana. I brought you some healthy food, Diana. You look so pale. Baka mamatay ka nang hindi pa namin nakukuha ang lahat. Ang nakakaasar na wika ni Lucy habang pilit na inilalapit ang pagkain sa mukha ni Diana. Tiniis ni Diana ang amoy na tila sumasakal sa kanyang hininga, na natiling tahimik at nakapikit. Ginagamit ang bawat hibla ng kanyang lakas upang hindi bumigay. Nang sa wakas ay ibalik si Diana sa mansyon, isang panibagong dagok ang sumalubong sa kanya. Ang bodega na nagsilbing kanyang munting tahanan at taguan ng kanyang mga lihim ay wala na. Ang mga pader nito ay winawasak ng mga manggagawa at ang kanyang kakaunting gamit ay nakatambak na sa labas, basang-basa ng ulan at putik. Ipinagiba ni Doña Carmen ang bodega upang gawing bahagi ng bagong nursery room para sa magiging anak ni na Ed at Lucy. Habang pinapanood ni Diana ang pagbagsak ng mga huling piraso ng kahoy na nagpapaingay sa buong paligid, naramdaman niya ang matinding kawalan ng katiyakan. Saan na siya matutulog ngayon? Paano niya itatago ang lumalaking buhay sa kanyang sinapupunan kung wala na siyang kahit anong puwang na matatawag na kanya sa loob ng bahay na ito? Ang tanging naiwan sa kanya ay ang malamig na simoy ng hangin at ang nanunuot na pangamba kung hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagpapanggap bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ang bawat pagbagsak ng mga pader ng bodega ay tila pagguhuri ng huling muog ng kaligtasan ni Diana sa loob ng mansyong yon. Nakatayo siya sa gitna ng ulan, pinapanood ang kanyang kakaunting gamit na mabilis na nilalamon ng putik habang ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw ng may kakaibang lason. Dito ka nararapat, Diana, sa itaas, kasama ng mga alikabok at anay, dahil kasing dumi at kasing walang silbi mo rin sila. Ang deklara ng matanda habang itinuturo ang madilim at masikip na atik sa pinakatauktok ng mansyon. Ang silid na yon ay walang bintana, walang sapat na daloy ng hangin, at tila isang libingan para sa mga taong buhay pa. Walang nagawa si Diana kundi ang dahan-dahang umakyat sa matarik na hagdan. Bit-bit ang bigat ng kanyang katawan at ang mas mabigat na pasanin sa kanyang puso. Sa loob ng atik, ang init ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Ang kadiliman ay kasing kapal ng kanyang kawalang pag-asa, subalit sa gitna ng pag-iisa, dahan-dahang hinubad ni Diana ang kanyang maluwag na duster sa harap ng isang basag na salamin. Sa loob ng 4 na buwan, ang kanyang sinapupunan ay hindi na lamang isang lihim. Ito ay isa ng buhay na hayagang nagnanais na makita ang mundo. Ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan ay naging isang matigas at bilog na paalala na hindi na siya maaaring magtagal sa impyernong ito. Hindi kita hahayaang lumaki sa kadilimang ito, anak. Pangako iyan. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay banayad na sumasayaw sa kanyang balat. Ang bawat sipa ng bata, gaano man kahina, ay tila isang utos na kailangan na niyang lumaban bago pa tuluyang mapansin ng kanyang mga kaaway ang pagbabago sa kanyang anyo. Isang mahinang pag-ilaw mula sa kanyang tinitirhang sulok ang nagbigay ng hudyat. Binuksan ni Diana ang burner phone at nabasa ang mensahe mula kay Gabriel. Handa na ang lahat, Diana. Pagsapit ng bagyong sikat bukas ng gabi, iyon ang ating pagkakataon. Walang gwardiyang maglalakas loob na magpatrolya sa gitna ng unos. Magantay ka sa hudyat ni Manang Rosa. Ang mensaheng iyon ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa nag-aapoy niyang pakiramdam. Kumuha siya ng isang pira-pirasong papel at sa pamamagitan ng malamlam na liwanag ng isang maliit na kandila,
Isinulat niya ang kanyang huling mensahe para sa kanyang ama. Isang liham ng paghingi ng tawad at pangako ng pagbabalik na puno ng mga luhang nag-iwan ng bakas sa papel. Nagsimulang magbago ang timpla ng panahon. Ang pag-ugong ng malakas na hangin sa labas ay tila isang babala ng kalikasan. Ang malalaking patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa bubungan ng mansyon na lumikha ng isang nakakabinging ingay na tila libu-libong maliliit na daliri na naggagalit sa itaas. Sa loob ng attic, ginamit ni Diana ang pira-pirasong kandila upang kantahan ng isang tahimik at malungkot. Nalalabay ang kanyang anak. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hinahaluan ng bawat kulog na yumanig sa buong gusali. Sa bawat kislap ng kidlat na sumisilip sa siwang ng pinto, nakikita niya ang sariling anino sa dingding. Isang aninong pagod, ngunit may pusong hindi kailanman susuko. Dumating ang itinakdang oras. Ang unos sa labas ay nasa rurok na ng kanyang bangis. Naramdaman ni Diana ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Isinuot niya ang kanyang makapal na balabal at maingat na kinuha ang kanyang maliit na bag ng ebidensya. Ito na ang gabi ng kanyang muling pagsilang o ang gabi ng kanyang tuluyang paglaho. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng attic. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding antisipasyon. Subalit nang pihitin niya ang metal na hawakan ng pinto, ang kanyang mundo ay tila muling huminto. Ang matigas na pakiramdam ng mekanismo ay hindi gumalaw. Sinubukan niyang itulak ng buong lakas, ngunit ang pintuan ay nanatiling matibay at nakasarado. Ang katotohanan ay mabilis na lumubog sa kanyang isipan. Ang pintuan ay sadyang ikinandado mula sa labas. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo at sa gitna ng kanyang huling pagkakataon na makasama ang kanyang anak sa kalayaan, naiwan si Diana na nakatayo sa dilim habang ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hininga na unti-unting napapalitan ng matinding takot. May nakatuklas ba ng kanyang plano o sadyang nais lamang siyang ibaon ni Doña Carmen sa nakakabinging katahimikan ng attic na ito habang buhay? Ang bawat segundo ng paghihintay sa loob ng madilim na attic ay tila isang habambuhay na pagpaparusa para kay Diana. Sa labas, ang nagngangalit na bagyong sikat ay patuloy sa paghampas sa bubungan na tila nais nitong wasakin ang buong mansyon. Ngunit sa gitna ng ingay ng unos, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa pandinig ni Diana, ang marahang pag-ikot ng bakal sa loob ng siradura ng pinto. Ang mabigat na pintuan ay dahan-dahang bumukas at doon ay bumungad ang basang-basang anyo ni Manang Rosa. Ang matanda ay nanginginig, hindi lamang sa lamig, kundi sa takot, habang mahigpit na hawak ang master key ng mansyon. Diyos ko anak, umalis ka na habang mahimbing pa ang tulog nila sa ibaba. Ang garalgal na bulong ng matanda habang mabilis na isinusuot kay Diana ang isang itim na kapote at isinusuksok sa kanyang palad ang isang maliit na supot ng pera. Hindi na napigilan ni Diana ang pag-agos ng kanyang mga luha. Mahigpit niyang niyakap ang matanda. Ang kanyang mukha ay ibinaon sa balikat nito na amoy ulan at luma. Manang, hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa amin. Babalikan kita. Pangako iyan. Kukunin ko ang hustisya para sa ating lahat. Ang nanginginig na sumpa ni Diana. Ang pagbitiw sa yakap na yon ay tila pagpunit sa kanyang puso. Ngunit alam niyang wala ng oras para sa mahabang pamamaalam. Sa huling sulyap sa attic na nagsilbing kanyang bilangguan, mabilis na tinahak ni Diana ang madilim na hagdanan. Bit-bit ang huling piraso ng kanyang lakas. Habang tinatahak ni Diana ang masukal na hardin ng mansyon, ang matinding buhos ng ulan ay tila nagpapabigat sa kanyang bawat hakbang. Ang malambot at maputik na lupa ay pilit na humihigop sa kanyang mga paa, habang ang malakas na ihip ng hangin ay sumasampal sa kanyang mukha. Bawat galaw niya ay may kasamang matinding pangamba para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang tiyan
ang bawat pagkirot ng kanyang likod, ngunit ang imahe ni Gabriel na naghihintay sa labas ay nagsilbing liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa itaas na palapag ng mansyon, ang isang malakas na kulog ay naging sanhi ng paggising ni na Ed at Lucy. Sa gitna ng pagkagulat, napansin ni Ed ang bahagyang pag-awang ng pintuan ng kusina na hindi naman dapat nakabukas. Ang kanyang hinala ay mabilis na nag-apoy at sa isang sulyap sa monitor ng CCTV na kumukurap-kurap dahil sa bagyo, nakita niya ang isang anino na pilit na umaakyat sa mataas na gate ng mansyon. "Diana!" Ang galit na sigaw ni Ed na tila umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Kinuha niya ang kanyang flashlight at mabilis na tinawag ang mga gwardiya. Ang matalim na liwanag mula sa kanyang hawak na kagamitan ay nagsimulang gumala sa madilim na hardin, tila isang mata ng halimaw na naghahanap ng biktima. Nakita ni Diana ang pagdaan ng liwanag sa kanyang gilid at ang takot ay tila yelong dumaloy sa kanyang mga ugat. Sa labas ng gate, ang ilaw ng sasakyan ni Gabriel ay naging isang parola ng kaligtasan. Sa kabila ng hirap, pilit na inakyat ni Diana ang bakal na gate. Ang kanyang mga daliri ay sugat-sugat na sa pagkakahawak sa malamig na rehas. Nang marating niya ang tuktok, nakita niya ang sasakyan ni Gabriel na huminto mismo sa tapat niya. Bumukas ang pinto at lumabas ang abogado. Ang mukha nito ay puno ng matinding pag-aalala at determinasyon. "Diana, talon! Sasaluhin kita!" Ang sigaw ni Gabriel sa gitna ng ingay ng hangin. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa flashlight ni Ed ay tumama mismo sa mukha ni Diana. "Huwag niyo siyang hayaang makaalis. Barilin niyo ang gulong." Ang marahas na utos ni Ed sa mga gwardiya. Isang biglaang pagpunit ng hangin sa pamamagitan ng mainit na tingga ang naganap at ang salamin ng sasakyan ni Gabriel ay nagkadurog-durog na tila libu-libong maliliit na diamante na nagbagsakan sa kalsada. Sa kabila ng panganib, tumalon si Diana. Naramdaman niya ang matitipunong braso ni Gabriel. Gabriel na sumalo sa kanya ng may pag-iingat, tila isang mamahaling hiyas na hindi hinayaang madungisan ng lupa. Mabilis siyang isinakay ni Gabriel sa loob ng sasakyan at humarurot ang makina palayo sa mansyon na nag-iiwan ng malalalim na marka ng gulong sa maputik na kalsada. Habang humahayo sila sa gitna ng unos, napasandal si Diana sa malambot na upuan. Ang kanyang hininga ay maiikli at ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Tiningnan niya ang mansyon na unti-unting lumiliit sa dilim. Ang lugar na naging impyerno niya sa loob ng mahabang panahon. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang nanginginig na kamay. Ang init nito ay nagpadama sa kanya na sa wakas, ang mahabang gabi ng kanyang pagdurusa ay nagsisimula ng matapos. Ngunit sa gitna ng mabilis na pagtakbo sa basang kalsada, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga Salcedo upang makuha siyang muli? At handa ba siya sa susunod na unos na hatid ng kanyang paglaya? Ang madulas na kalsada sa gitna ng nagngangalit na bagyo ay tila naging isang bitag para sa mga tumatakas mula sa kalupitan. Sa gitna ng mabilis na pagpapatakbo ni Gabriel, naramdaman niya ang biglaang paglambot ng preno sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat apak niya ay tila walang saysay habang ang sasakyan ay patuloy na bumibilis sa pababang bahagi ng kalsada. Ang tili ng mga gulong na humahalik sa basang aspalto ay naghatid ng matinding pangamba sa dibdib ni Diana. Alam ni Gabriel na sinadya ang pinsalang ito sa sasakyan upang mawakasan ang kanilang buhay. Sa isang mabilis at mapanganib na desisyon, pinihit niya ang manibela patungo sa isang malaking punong kahoy bago pa man sila tuluyang mahulog sa madilim na bangin. Ang marahas na pagtama ng bakal sa matigas na kahoy ay nagdulot ng pagkadurog ng harapan ng sasakyan na sinundan ng nakabibinging katahimikan ng gabi na tanging buhos ng ulan lamang ang naririnig. Sa kabutihang palad, ang matibay na yakap ni Gabriel
At ang maingat na pagkakadikit ni Diana sa kanyang kinauupuan ang nagligtas sa kanila. Sa kabila ng hapdi sa kanyang katawan, nakita ni Gabriel ang pagkakataon sa gitna ng trahedya. Iniwan nila ang wasak na sasakyan at ang ilang bakas ng dugo sa upuan upang isipin ng mga Salcedo na ang baliw na si Diana ay tuluyan ng pumanaw sa aksidente. Sa tulong ng mga tapat na kaibigan ni Gabriel sa malayo, naglaho sila na parang bula sa gitna ng unos. Iniiwan ang isang huwad na katotohanan na nagbigay ng pansamantalang kapanatagan sa mga kaaway. 6 na buwan ang mabilis na lumipas at ang sikat ng araw sa isang tago at tahimik na probinsya ay tila isang haplos ng langit sa sugatang pagkatao ni Diana. Sa loob ng isang maliit ngunit malinis na bahay na napapaligiran ng mga luntiang puno, isang mahina at banal na tunog ang nagpabago sa lahat. Ang unang pag-iyak ng isang malusog na sanggol na lalaki ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na tila naghugas sa lahat ng pait at dusa na dinanas ni Diana. Niyakap niya ang kanyang anak na pinangalanan niyang Sion. At sa sandaling iyon, ang mahina at takot na Diana ay tuluyang naglaho. Ang bawat haplos niya sa malambot na balat ng anak ay isang panunumpa na hinding-hindi na muling may makakaapi sa kanila. Sa loob ng mga buwang iyon, sa ilalim ng mapagkalingang pagbabantay ni Gabriel, hindi lamang katawan ni Diana ang gumaling, kundi pati na rin ang kanyang isipan na naging mas matalas at mas kalkulado. Hindi lamang pag-aalaga sa anak ang inatupag ni Diana. Sa tulong ng mga ebidensyang nakuha nila mula sa vault, palihim silang kumilos ni Gabriel sa mundo ng negosyo. Ginamit nila ang mga dokumento ng pandarambong ni Ed upang makuha ang tiwala ng mga bangko at mga kumpanyang pinagkakautangan ng pamilya Salcedo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting binibili ni Diana, sa ilalim ng isang tago at makapangyarihang pangalan, ang lahat ng mga utang at obligasyon ng kumpanya ng kanyang asawa. Habang nagpapakasasa sina Ed at Doña Carmen sa inakala nilang tagumpay, hindi nila alam na ang bawat pundasyon ng kanilang imperyo ay hawak na ng babaeng inakala nilang matagal nang naging abo. Si Diana na ngayon ang major creditor ng mga Salcedo, ang lihim na may-ari ng kanilang kapalaran. Isang hapon, habang pinapanood ni Diana ang paglubog ng araw, lumapit si Gabriel at nag-abot ng isang malaki at eleganteng itim na kahon. Oras na para bumalik tayo sa Maynila, Diana. Handa na ang lahat para sa huling hakbang. Mahinahong wika ng abogado. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga at katapatan. Binuksan ni Diana ang kahon at hinaplos ang makinis na tela ng isang napakagandang itim na gown. Ang tela ay tila kasing dilim ng kanyang mga pinagdaanang gabi, ngunit kasing ningning ng kanyang determinasyon. Salamat, Gabriel. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa amin. Tugon ni Diana. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Tanging ang lamig na lamang ng katarungan ang nananatili. Samantala, sa loob ng marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Maynila, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ingay ng tawanan ng mga alta sosyedad. Idinaraos ang 70 kaarawan ni Doña Carmen, isang engranding piging na dinaluhan ng mga pinakamaiimpluwensyang tao sa bansa. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Ed kasama si Lucy na suot ang mga alahas na dating pag-aari ni Diana. Nakatakdang ipahayag ni Ed sa gabing iyon ang kanilang nalalapit na kasal at ang pagpapakilala kay Lucy bilang bagong asawa at ina ng susunod na tagapagmana ng mga Salcedo. Ang kanilang mga ngiti ay tila nagpapahiwatig ng ganap na tagumpay sa kanilang kasamaan. Ngunit sa labas ng hotel, isang mahaba at makintab na itim na limousine ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pulang carpet. Ang lahat ng mga mata ng mga guwardiya at ilang sisero ay napako sa sasakyang yon na naglalabas ng isang aura ng kapangyarihan at misteryo. Habang ang bawat tao sa loob ng ballroom ay nag-aabang sa malaking balita,
nina Ed at Doña Carmen, ang pinto ng limousine ay dahan-dahang bumukas. Ang paglabas ng isang pares ng matitibay na sapatos na may mataas na takong ay nagmarka sa pagsisimula na naman ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang mga biktima ay nagiging hukom at ang mga nagkasala ay malapit ng harapin ang kanilang sariling impyerno. Ang bango ng libu-libong sariwang bulaklak ay humalo sa amoy ng mga mamahaling pabango na lumikha ng isang hanging tila nakalalasing sa loob ng dambuhalang ballroom ng hotel. Ang kislap ng mga dambuhalang chandelier sa kisame ay nagmula sa libu-libong kristal na tila mga bituin na nagnanais saksihan ang rurok ng kapangyarihan ng pamilya Salcedo. Sa gitna ng bulwagan, si Doña Carmen ay mistulang isang reyna na nakaupo sa kanyang trono. Suot ang isang kulay gintong terno na pinalamutian ng mga hiyas na kasing ningning ng kanyang mapanuyang ngiti. Hawak niya ang isang baso ng kristal at sa bawat paghigop niya ng alak ay ang pagtanggap niya ng mga papuri mula sa mga matataas na opisyal at mga donya ng lipunan. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga donasyon sa simbahan at ang kanyang busilak na puso, habang ang mga bisita ay walang kamalay-malay sa mga kalansay na nakatago sa kanyang aparador. Sa isang sulok, si Lucy ay hindi rin nagpahuli. Suot niya ang isang pulang bestida na kasing tapang ng kanyang ambisyon at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas na brilyante, ang kwintas na minana pa ni Diana sa kanyang ina. Walang bakas ng hiya sa kanyang mukha habang ipinaparada ang kanyang kalagayan bilang bagong ginang Salcedo. Nang dumaan ang isang matandang kasambahay na may dalang bandehado ng mga inumin, sinadya ni Lucy na iharang ang kanyang paa. Ang pag-alog ng mga baso at ang pagkatapon ng kaunting likido sa sahig ay naging dahilan upang hiyain ni Lucy ang matanda sa harap ng lahat. Ang matandang iyon ay walang iba kundi si Manang Rosa, na pinilit ni Doña Carmen na magsilbi sa handaan bilang parusa sa pananatili nito sa mansyon. Ang bawat pangungutya ni Lucy ay tila mga latigo sa likod ni Manang Rosa. Nananatiling nakayuko at walang kibo. Ang mga mata ay puno ng lihim na pagtitiis. Tumayo si Ed sa gitna ng entablado, hawak ang isang mikropono at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may labis na kayabangan. Nagtalumpati siya tungkol sa bagong simula ng Salcedo Group, tungkol sa kanyang katatagan sa gitna ng mga pagsubok at ang pasasalamat niya sa pagkawala ng mga pabigat sa kanyang buhay. Ang bawat salita niya ay tila isang pagdiriwang sa inakala nilang pagkamatay ni Diana. Ang mga palakpakan ng mga bisita ay nagsilbing musika sa kanyang pandinig. Hindi niya alam na ang bawat porsyento ng kumpanyang kanyang ipinagmamalaki ay nakasanglanan sa isang kamay na hindi niya nakikita. Habang nagpapatuloy ang tawanan at hiyawan ng kasiyahan, ang hangin sa loob ng ballroom ay biglang bumigat na tila may isang dambuhalang bagyo na papalapit upang sirain ang lahat ng kanilang itinayo sa kasinungalingan. Sa labas ng hotel, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga poste, ang itim na limousine ay dahan-dahang huminto sa dulo ng pulang karpet. Ang marahang pagbukas ng pinto nito ay naglabas ng isang aura na kasing lamig ng gabi, ngunit kasing init ng nagbabagang bakal. Lumabas si Gabriel Torres, matikas at kagalang-galang sa kanyang tuxedo, ngunit ang lahat ng atensyon ay napako sa babaeng inalalayan niya palabas. Si Diana ay bumaba mula sa sasakyan na tila isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Ang kanyang itim na gown ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad at ang isang manipis na belo ay bahagyang tumatakip sa kanyang mukha na nagbibigay ng misteryong hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa pulang carpet ay tila isang pagbilang ng mga natitirang sandali ng kaligayahan ng kanyang mga kaaway. Naramdaman ni Diana ang init ng braso ni Gabriel sa kanyang tabi. Isang tahimik na paalala na sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may katiyakan,
Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Tumingin siya sa malalaking pintuan ng ballroom kung saan naririnig ang malalakas na tawanan ni na Ed at Doña Carmen. "Ready ka na ba, Diana?" Mahinahong tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng proteksyon. Ngumiti si Diana sa likod ng kanyang belo, isang ngiting hindi nakikita ngunit damang-dama ang talim. "I've been ready since the night they locked me in the dark, Gabriel." Oras na para sila naman ang makaranas ng dilim. Tugon niya sa malamig na Taglish. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Narating nila ang tapat ng malalaking pintuan na gawa sa inukit na kahoy at ginto. Ang dalawang gwardiyang nakatayo roon ay napatitig sa kanila. Naramdaman ang bigat ng presensya ng dalawang estranghero. Habang sa loob ay inihahanda na ni Ed ang pag-angat ng kanyang baso para sa isang huling toast para sa karangalan ng kanyang ina. Ang malalaking pintuan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa itim na anyo ni Diana at ang katahimikan ay nagsimulang gumapang mula sa pintuan patungo sa gitna ng bulwagan, tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa ingay ng kasiyahan. Ang bawat mata ay napako sa dalawang aninong nakatayo sa bukana, habang ang puso ni Ed ay biglang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na pamilyar na kaba na tila nagmumula sa kabilang buhay. Ang mga dambuhalang pintuan ng ballroom ay nanatiling nakabukas ng malawak na tila isang bunganga ng katotohanang handang lumamon sa lahat ng kasinungalingang itinayo sa loob ng gabing iyon. Ang katahimikan ay mabilis na lumaganap, mula sa mga musikong biglang itinigil ang kanilang pagtugtog hanggang sa mga panauhing hindi na naituloy ang pagsubo ng kanilang pagkain. Sa gitna ng bulwagan, dahan-dahang itinaas ni Diana ang kanyang mga kamay upang alisin ang manipis na bilong tumatakip sa kanyang mukha. Sa pagbagsak ng itim na tela sa kanyang mga balikat, ang buong silid ay binalot ng marahas na pagkagulat. Ang mga bulungan ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng hangin. Paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ng babaeng inakala ng lahat na matagal nang naging abo. Ang kristal na baso ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Ed. Ang mamahaling alak ay dumanak sa makintab na sahig na tila sariwang dugo na nagmula sa isang sugat. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng telang nakatakip sa hapagkainan, habang ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto. Si Doña Carmen ay napakapit sa sandalan ng kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na kilabot. Tila nakakita siya ng isang kaluluwang nagbabalik mula sa kabilang buhay upang maningil. "Diana," ang tanging naituloy na salita ni Ed. Ang boses ay kasing hina ng isang hikbi. Tinangka ni Ed na tawagin ang kanyang mga gwardya sa pamamagitan ng isang kumpas ng kamay. Ngunit ang mga lalaking nakauniforme ay nanatiling nakatayo sa gilid, hinarang ng mga pulis na pumasok kasunod ni Gabriel Torres. Naglakad si Diana patungo sa gitna ng entablado ng may dignidad na hindi kailanman nakita ng sino man sa kanya noon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Ang kanyang itim na gown ay tila isang baluti ng isang reynang handang makipagdigma. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng isang natitigilang MC at ang pagbukas nito ay naglabas ng isang mahinang dagundong na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Good evening, everyone. Akala niyo ba ay tapos na ang palabas?" Ang simula ni Diana, ang kanyang boses ay malamig at matatag, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Sa harap ng lahat ng matatataas na opisyal at mga mamamahayag, iniladlad ni Diana ang mga lihim na pilit ibinaon ng mga Salcedo. Isinalaysay niya ang malupit na pagmamanipula sa kanyang kaisipan, ang mga peking medical records na nagdeklara sa kanya bilang baog, at ang sistematikong pagnanakaw sa kumpanya ng kanyang ama. Habang nagsasalita siya, si Gabriel ay mabilis na kumilos at namahagi ng mga folder sa bawat mesa ng mga panauhin.
Ang pagbukas ng mga folder ay sinundan ng mga maras na singhap ng pagkagulat mula sa mga bisita nang makita ang mga bank statements at dokumentong nagpapatunay ng pandarambong nina Ed at Doña Carmen. Ang maskara ng kabutihan ng pamilya Salcedo ay tila porselanang nadurog sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, sumugod si Lucy patungo kay Diana. Ang mukha ay nalukot sa matinding poot. "Sinungaling! You're just a crazy woman who wants attention." Ang sigaw ni Lucy habang pilit na itinataas ang kanyang kamay upang sampalin si Diana. Ngunit bago pa man dumampi ang palad nito, sinalo ni Diana ang braso ni Lucy nang may matinding puwersa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat ng babae. "Huwag mo akong susubukan, Lucy. Hindi na ako ang babaeng inalipusta niyo sa bodega." Ang mariing bulong ni Diana. Tinitigan niya ng diretso si Lucy at muling nagsalita para marinig ng lahat. "Ipinagmamalaki mo ba ang batang nasa sinapupunan mo? Ang sabi mo ay tagapagmana ito ni Ed. Pero Ed, sigurado ka bang sayo ang batang iyan?" Isang puting papel ang inilabas ni Diana, isang DNA test result na nakuha ni Gabriel mula sa mga lihim na investigasyon. "The child isn't yours, Ed. Ang tagapagmanang ipinagmamalaki nyo ay anak ng inyong hardinero." Ang deklara ni Diana. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Si Lucy ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa takot, habang si Ed ay tila naging isang estatwa ng kahihiyan. Lumapit si Diana kay Doña Carmen, na noon ay nanginginig na sa tindi ng galit at takot. "Salamat sa utang na loob, Doña Carmen. Ito ang pambayad ko sa lahat ng luhang pinaluhan niyo sa akin." Ang huling linya ni Diana bago binitawan ng mikropono. Ang bulwagan ay naging pugad ng kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa mga namumutlang mukha ni na Ed at Carmen. Hindi kinaya ng matanda ang bigat ng kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sahig habang pilit na inaabot ang kanyang dibdib. Sa gitna ng nagkakagulong mga bisita at mga pulis na nagsisimulang magbasa ng mga warrant of arrest, nakita ni Diana si Ed. Ang kanyang asawa ay mabilis na tumatalikod, yakap ang isang itim na briefcase at pilit na sumusuot sa mga tao patungo sa backdoor ng ballroom. Ang kanyang pagtakas ay tila isang daga na naghahanap ng lungga sa gitna ng nasusunog na bahay. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Diana, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Sapat na ba ang kahihiyang ito upang mabura ang lahat ng pait, o ang huling hakbang ni Ed ang magdadala sa kanila sa isang mas malalim pang panganib? Ang bawat yabag ni Ed sa madilim na basement parking ay puno ng karuwagan at matinding kaba. Tila isang hayop na pilit tumatakas sa gitna ng naglalagablab na kagubatan. Mahigpit niyang yakap ang itim na briefcase na naglalaman ng kanyang huling pag-asa, ang mga nakatagong pera na inakala niyang magiging tiket niya patungo sa kalayaan sa ibang bansa. Ngunit bago pa man niya marating ang kanyang sasakyan, ang mga ilaw ng parking lot ay tila naging mga matalas na mata ng katarungan nang huminto sa kanyang harapan ang isang matikas na sasakyan. Lumabas mula rito sina Diana at Gabriel. Ang kanilang mga anyo ay tila mga anino ng katotohanang hindi na niya matatatakasan. Nanginig ang buong katawan ni Ed, at ang briefcase ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila hatol ng kamatayan sa kanyang pandinig. "Diana, baby, listen to me. Mag-usap tayo, please." Ang panginginig na pagsamo ni Ed habang mabilis siyang lumuhod sa maruming sahig. Ang kanyang mga luha ay mabilis na umagos, punong-puno ng pagpapanggap at takot. Si Mami ang nag-utos ng lahat ng yon. I was just following her, Diana. Mahal kita. Alam mo yan. Let's start over please para sa atin." Ang bawat salita niya ay tila isang nakasusukang lason na lalong nagpadilim sa aura ni Diana.
Tiningnan ni Diana ang lalaking minsang pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan. Sa kanyang mga mata ay wala ng bahid ng sakit, wala ng luha, tanging ang matinding pandidiri at malamig na puot na lamang ang nananatili. Hindi ka lalaki, Ed. Isa kang anino ng kasakiman ng ina mo at ang pinakanakakaawang nilalang na nakilala ko, ang mahinahon ngunit matalim na pahayag ni Diana. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang hudyat sa mga pulis na nakasunod sa kanila. Ang malamig na bakal ng posas ay humalik sa mga pulso ni Ed, isang pagkakapiit na kailanman ay hindi na niya matatatakasan. Habang kinakaladkad si Ed palayo, ang kanyang mga pagsigaw at pagmamakaawa ay unti-unting nalamon ng katahimikan ng basement na nag-iiwan ng isang malalim na kaluwagan sa dibdib ni Diana. Samantala, sa loob ng malamig na kwarto ng ospital, ang dating makapangyarihang Doña Carmen ay tila isang tuyot na dahon na nakahiga sa puting kama. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas at ang unang bumungad sa kanya ay ang malamig na metal na nakakabit sa kanyang pulso at sa gilid ng kama. Isang posas na nagpapatunay na siya ay isa na lamang bilanggo sa sarili niyang katawan. Pumasok si Diana sa silid, bitbit ang isang folder na naglalaman ng huling katotohanang dudurog sa matanda. Gising ka na pala, Doña Carmen. Ang panimula ni Diana habang inilalapag ang mga papeles sa ibabaw ng kumot ng matanda. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na tapos na ang laro. Lahat ng ari-arian nyo, pati ang mansyon at ang kumpanyang ninakaw nyo sa pamilya ko ay nasa ilalim na ng pangalan ko. Ikaw ay wala ng kahit ano, maliban sa mga kasong kakaharapin mo sa korte. Ang mga mata ni Carmen ay nanlaki sa galit. Pilit siyang nagsalita, ngunit ang kanyang tinig ay tila nabaon na sa kanyang lalamunan. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at ang tanging naiwan sa kanya ay ang anino ng sarili niyang kasamaan. Sa labas ng ospital, ang karma ay hindi rin nagpahuli para kay Lucy. Matapos ang iskandalo sa ballroom, ang kanyang golden ticket na inakalang tagapagmana ng mga Salcedo ay napatunayang isang malaking panlilinlang. Nang malaman ng hardinerong ama ng kanyang dinadala na wala na siyang makukuhang yaman kay Lucy, mabilis itong naglaho at iniwan siyang mag-isa. Ang mga pinagkautangan niya ng mga mamahaling alahas at damit ay mabilis na lumitaw upang bawiin ang lahat ng meron siya. Naiwan si Lucy na naglalakad sa kalsada. Suot ang kanyang punit-punit na pulang bestida. Umiiyak at nagmamakaawa sa mga taong dati ay tinitingnan niya nang may pangungutya. Ang kanyang ambisyon ang naging sarili niyang bilangguan at ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila isang pagpapaalala ng kanyang pagkatalo. Ang huling bahagi ng pagtutuos ay ang pinakamadamdamin para kay Diana. Pinuntahan niya ang mansyong dati ay naging impyerno niya. Doon, sa isang sulok ng kusina, nakita niya si Manang Rosa na tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa isang lumang supot, handa nang umalis dahil wala na siyang pagsisilbihan. Lumapit si Diana at dahan-dahang hinawakan ang magaspang na kamay ng matanda. "Manang, saan ka pupunta?" Ang malambing na tanong ni Diana. "Wala na po akong matutuluyan, Ma'am Diana. Salamat po sa lahat." Ang malungkot na sagot ni Rosa habang pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Ngumiti si Diana, isang ngiting puno ng tunay na pagmamahal at pasasalamat. "Hindi kita hahayaang umalis, Manang. Ikaw ang naging ina ko noong ang lahat ay tinalikuran ako. Isasama kita sa bagong bahay namin ni Sion. Doon, ikaw ay hindi na isang utusan, kundi bahagi na ng aming pamilya." Ang mga luha ni Manang Rosa ay hindi na ng pait, kundi ng labis na pasasalamat. Niyakap niya si Diana ng mahigpit at sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Ang katarungan
ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi tungkol din sa pagbabalik ng dignidad at pagmamahal sa mga taong nanatiling tapat sa gitna ng unos. Habang naglalakad sila palabas ng mansyong Salcedo, hindi na lumingon si Diana. Ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang bagong umaga, dala ang katarungang ipinaglaban niya at ang pag-asang bunga ng kanyang matibay na paninindigan bilang isang ina. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay naghatid ng isang ginintuang liwanag sa malawak na hardin ng bagong tahanan ni Diana. Ang hangin ay sariwa, malayo sa polusyon ng lungsod at mas malayo sa nakasasakal na aura ng mansyong Salcedo. Sa gitna ng damuhan, ang malamyos na tinig ng halakhak ni Sion ay bumabalot sa buong paligid. Isang tunog na tila musika sa pandinig ni Diana. Pinapanood niya ang kanyang anak, na ngayon ay malaki na at masiglang tumatakbo patungo sa mga bisig ni Manang Rosa. Ang matandang mayordoma na suot ang isang malinis at maaliwalas na damit ay puno ng kagalakan habang inaalagaan ang batang itinuturing na niyang sariling apo. Wala na ang mga bakas ng pagkapagod at takot sa mukha ni Rosa. Sa halip ay isang payapang nangiti ang nananatili sa kanyang mga labi. Habang nakaupo sa beranda, isang puting envelope ang iniabot ng isang tauhan kay Diana. Ito ay isang sulat na nanggaling sa loob ng kulungan mula kay Ed. Sa loob ng papel, humihingi ang lalaki ng kapatawaran. Nagsusumamo mo na bisitahin siya kahit isang beses lamang at sinasabing labis na siyang pinahihirapan ng kanyang konsensya at ng malupit na buhay sa loob. Tumingin si Diana sa mga sulat kamay ng kanyang dating asawa, subalit wala na siyang naramdamang anumang galit o pait. Dahan-dahan niyang pinunit ang papel sa maliliit na piraso at hinayaang tangay ng mga ito ng hangin. Para kay Diana, ang tunay na kapatawaran ay hindi ang pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa anino ng mga taong nanakit sa kanya. Hindi niya kailangang patawarin ang mga halimaw upang makahanap ng katahimikan. Sapat na ang katarungang nakamit niya upang tuluyan na silang burahin sa kanyang buhay. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamabisang sagot sa kanilang mga pagsisisi. Isang matangkad na bulto ang lumitaw mula sa likuran ni Diana na nagdala ng isang pamilyar at nakapapawing pagod na presensya. Si Gabriel Torres ay lumapit at naupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng katapatan at tahimik na paghanga. "You look peaceful today, Diana." Ang mahinahong wika ng abogado sa Taglish. Ang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin. Ngumiti si Diana at sumandal sa kanyang upuan. Tinatamasa ang init ng araw sa kanyang balat. "I finally am, Gabriel. Sa wakas, ang bawat hininga ko ay hindi na para sa pagtatago o paghihiganti. It's for me and Sion." Tugon niya. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Diana, hindi upang magmadali, kundi upang iparamdam na mananatili siya sa kanyang tabi hanggat kailangan niya ito. Ang dahan-dahang paglapat ng kanilang mga palad ay naghatid ng isang tinhay na kislap ng pag-asa. Isang pangako ng isang bagong simula na hindi na kailangang ikubli sa dilim. Hindi naging madali ang 6 na buwang nakalipas, ngunit ang bawat sugat ay unti-unting naghihilom sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Itinatag ni Diana ang Montelibano Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng legal at psikolohikal na suporta para sa mga kababaihang biktima ng Bauhan Jadin, Babauhan Tamli. Sa bawat babaeng natutulungan niyang makalaya, pakiramdam ni Diana ay unti-unti rin niyang naililigtas ang kanyang lumang sarili mula sa bodega. Ang kumpanya ng kanyang ama ay muling bumangon at naging mas matatag, pinamumunuan ng isang babaeng hindi na natatakot sa anumang banta. Ang kwento ni Diana ay naging isang inspirasyon, isang patunay na ang isang biktima ay maaaring maging isang mananagi at ang isang wasak na puso ay maaaring makahanap ng higit na lakas
sa bawat pirasong nadurog dito. Nang dahan-dahang lumubog ang araw sa abot-tanaw na nag-iiwan ng mga kulay rosas at lila sa kalangitan, tumayo si Diana at Gabriel upang salubungin ang tumatakbong si Sion. Niyakap ni Diana ang kanyang anak nang napakahigpit, nilalanghap ang amoy ng sanggol na tila amoy ng kalayaan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga nagkasala ay nasa likod na ng rehas, at ang mga sugat ay naging mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Sa huling sulyap sa naglalahong liwanag ng araw, nahanap ni Diana ang kasagutan sa kanyang mga dasal. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang kakayahang ngumiti muli nang walang halong pait, ang mabuhay para sa pag-ibig sa halip na sa galit, at ang matagpuan ang kapayapaan sa gitna ng yakap ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang mahabang gabi ay natapos na, at sa wakas, ang umaga ni Diana ay punong-puno ng walang hanggang liwanag.